asawa ni ate? Nakadampi pa rin! Yung head ng MHD. At may awa ang Diyos, pag nakabalik ako, yun ang una kong tatanggalin. Meow, meow. Meow, 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 meow. Bakit? Dahil ako'y galit sa kanya? Hindi. Naku po, napuno na ang salop. Yan ang sinasabi natin mga kuys, mga gayas, no? Dahil may tatanggalin po asawa ng mayura dyan sa City of Maynila sa pag-upo ni Yorme Isko Moreno. Bakit kaya? Yan ang tanong. Yan ang napakagandang tanong. Bakit kaya tatanggalin si Pox Pangan na asawa ni Mayura Lacuna sa pag-upo ng ating butihing Yorme Isko Moreno? Ha? Naku po, matindi palang ginagawa nito mga Diyos. Alam nyo naman yung ginagawa niya mga kuys, mga guys. Yung pa-online-online na yan. Oh, yan po mapapanood natin sa video ito mga kuys, mga guys. But before that, I would like to shout out po sa lahat ng mga Iskonia supporter vloggers. Ay, kay Mamel si KTV Pilipinas, Riders for Life, Machi TV, ayan, I Love Isko, Jiramis TV's Manila, at sa lahat ng mga Iskonia supporter vloggers. At yung mga laging nanonood po natin, mga solid dyan, si Ma'am Tis Pilahi, si Ma'am Jin Fukuda, si Ma'am Chiri Tusaki, Habuli ng Chicks, 31 in Budol, Sir Marvin Vicente, ayan. At sa lahat ng mga nagkukomento mga kuys, mga guys, na-appreciate ko po lahat yan. At nagre-reply po tayo dyan mga kuys, mga gayas, no? So, wag na po natin patatagalin pa dahil mabahaba tong video na to mga kuys, mga gayas. At wag yung skip ang ads, ha? Bilang tulong na rin yan sa ating YouTube channel, mga kuys, mga gayas. This video nga pala is credit to Ma'am Bernadette Agustin. Yan po, pakipalo po ang kanyang Facebook, mga kuys, mga gayas. Ayan, ha. So without a further ado, let's begin. Pero broke pa rin. Mga dope na winning. Wala ka niyan, pwede mo namang kunin. Wala kang palit kasi madaming para. Ganda mo ba? Umaga na. Gabi pa. Magandang gabi sa inyo lahat. Gusto ko yun. Yorme! Bakit? Di baling mawalan kami ng kuryente, bumalik ka lang. Yorme! Ikaw pa rin. Etnep lang. Joyce Pan Mafia. Real talk ng mga men. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Race cars. Ano to? ALK, A4K. Aroma, solid Yorme Isko, babalik ka na. Okay, thank you ha. Nag-abala pa kayo. Anyway, maraming salamat. At alam ko, masasakit na mga binti ninyo. At mukhang hindi pa rin kayo kumain. Nakakagutom yung amoy. Idol naman natin si Panchito sa si Dolphy. Amuhin nyo na lang. Maraming salamat sa inyo. Ako po kami ni Chi at Chensa galing sa District 2. Kaya naman natutuwa ako at nakahabol ako. Maraming salamat. At kayo nagbigay ng oras sa amin. Pumanatag naman kayo mga nanay, tatay ko, mga lolo't lola ko, mga batang Manila. Joyce Pan Mafia. Real talk ng mga men. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Hindi ko naman sasayangin ang oras ninyo na makaparinig lang ng mga panira. Yan naman ang garantiya ko sa inyo ngayong gabi. Walang mga panira dito. Bagamat alam na natin na may nagpapatawag sa Ninoy, sa tutubahan, nagbibigay ng 1,000 at 5 kilong bigas. Kunin nyo, sayang din. Unang-una, hindi nyo naman hiningi yun. Inimbitahan kayo. Yung mga taga-Roma, sinasakay pa nga sa bus papuntang Ninoy.
O sayang din naman, di ba? Isang bulig din yun. 5 kilong bigas. Kaya lamang ako ang kanilang almusal, tanghalian at hapunan. Yung isa naman, nakisali pa. Ginawa kong pulutan. Pero ito i-address ko ito sa medyo may edad na. Yung mga nanay, tatay ko, mga lolo to. Kasi kayo makakaalala nito eh. Kasi nagtataka ko, mukhang ibang-iba ang eleksyon ngayon. Bakit? Nay, tay, ngayon lang ako nakakita, ewan ko kung maalala ninyo na yung incumbent o nakaupo o re-electionista, madalit salita, mas madaling maintindihan, sinisiraan yung challenger. Di ba sa normal na eleksyon, yung challenger babatikusin yung nakaupo. Tama mali? Nagdadalay. Halos mapatid na yun. Pinagtataka ko rin, bakit hindi na lang sila mag-report sa taong bayan kung anong ginawa nila? Tama mali? Kasi ang taong naninira kasi walang nagawa. Tama ba? Parang yung kapitbahay mo, ikaw, gigising ka sa umaga, mag-aayos ka, maglalagay ka ng mga koloretes. Bakit? Papasok ka sa trabaho kasi meron kang gagawin. Tama mali? Yung kapitbahay mong mga tambay, mema sabi lang. Tama ba? Ay, sabi di mo ba? Tapos nagulat din ako na, Chairman, noong October 9, matapos namin mag-file lahat ng candidacy, unang araw, siningil kagad ako ng utang na loob. Ako daw walang utang na loob. Nalulungkot ako, bakit? Nay, tay, ako na magsasabi sa inyo sa akin nyo na marinig. Ano ang personal belief ni Yorme? Ako po ay naniniwala na ang utang na loob ay walang katapusang bayaran. Tama naman. Ganon talaga tayo mga Pilipino. Normal natin yun. Kaya lang, ang utang na loob, hindi sinisingil. Kusang o sige, pagbigyan natin. Kung ako ba ay hindi lumingon sa kanila at hindi ko naman kinubli sa inyo, sa inyong lahat, lalo dito, ilang beses na ako tumayo sa kanto na ito sa maraming halalan. Ano sinasabi ko? Malaki ang utang na loob ko kay Danny Lacuna. Ngayon, nilingin ko ba? Bilang ganti na ang utang na loob kay Boss Danny, anong ginawa ko? Inaruga ko yung mga anak niya. Totoo ba yun, Yorme? Lalong-lalo na yung mga chairman dito, alam na alam ito. For 20 years, inalagaan ko sa maliit kong kakayanan na itaguyod yung mga anak ni Boss Danny bilang pagganti ng utang na loob kay Boss. O tingnan natin kayo po ang humusga. Basta tayo dito, lang tayo dito. Real talk lang tayo, real talk lang. Transfer Mafia. Real talk lang naman men. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Totoo ba? Una, Philip Lacuna. Nakaupo. Ayaw ko kayo. Lay Lacuna. Nakaupo. Dennis Lacuna. Nakaupo. Pangapat, asawa ni ate. Yung head ng MHD.
At may awa ang Diyos, pag nakabalik ako, yun ang una kong tatanggalin. Bakit? Dahil ako'y galit sa kanya? Hindi. Dahil pinahirapan niya yung mga nanay ko, yung mga tatay ko, yung mga lolo't lola ko, magpapacheck up lang sa health center, kailangan naka-online schedule pa. Saan ka nakakita? Magpapacheck up ka lang sa health center, online pa? Wow! Sosyal. Wala nang gamot, wala ka pang load. Kung wala ka cellphone, kung hindi ka marunong mag-online, paalam na aking ina. Doesn't make sense. Oh, panglima, si ate, nakaupo, upong-upo. Ilan sila? Happy? Eh di masaya ako. I swear to God. Bakit ako masaya? Yung hindi napagtagumpayan ni Boss Danny sa tulong nating lahat na pagtagumpayan ng kanyang mga anak. Ngayon, kung sila ay naging mabuti sa kanilang tungkulin o hindi, ay hindi po ko para humusga. Taong bayan ang maghuhusga dyan. Tama ba? Tanong, Yorme, bayad ka na ba ng utang na loob? Ang sagot, hindi pa. Bakit? Ang paniwala ko nga, ang utang na loob ay walang katapusang bayaran. O, tanong, Yorme, magbabayad ka pa ba? Opo. Kaya lang nakikiusap lang ako sa kanila. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Abay bakit? Dahil may utang na loob din naman ako sa taong bayan eh. Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala naman din ako sa kinalalagyan ko ngayon. Masama naman bang dinggin ko yung sigaw ng taong bayan? Yung sigaw ng taong bayan sinasabi, bumalik. Taong bayan, sumisigaw na bumalik ka na, siya sumigaw, wag na bumalik! Napanood nyo? Napanood ko din eh. Kala ko mapapatid yung litin eh. Bakit sila nagagalit? Bakit sila nangangamba? Bakit sila natatakot? Kung ikaw ay ginampanan mo ang tungkulin mo sa taong bayan na iyong sinumpaan, kahit matulog ka na mahimbing, iboboto ka ulit ng taong bayan. Sigurado ba kayo dyan? Araw-araw, sinasabi, doon sa tutuban, doon sa patawag, 1,000, 5 kilo. Ano sinasabi? Si Yorme! Maraming iniwang! Kita ninyo, alam ninyo. Malamang napatawag na rin kayo. Hindi, okay na yan. Tirahin nyo ng tirahin. Sayang din naman eh. Laman tiyan din yun eh. Oh, sige. Oh. Sabi, marami raw utang. Oh, mag-real talk lang tayo ha. Amin lang kayo ha. Real talk lang tayo, real talk lang. Enjoy Spang Mafia. Real talk lang mga men. Meron pang bars pero broke. Oh. Nay, tay, taas ang kamay ng may mga anak dito. May anak kayo? May anak kayo? Real talk lang tayo ha, real talk lang. Kapag walang makakain ang inyong anak, gagawa nyo ng paraan? Uy. Hindi nga. Talaga?
Iraraos nyo? Itatawid nyo? Gagawin nyo ang lahat? O, ganun din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Nay, tay, mga batang Maynila, mga lolo't lola ko, nung binoto nyo kong mayor noong 2019, ni isang beses wala kayong narinig sa akin na sinisi ko yung sinundan kong mayor. Wala. Walang iniwang pera sa akin. Wala akong sinisi. Nag-move on kagad ako. Bakit? Ibumoto na nga kayo ng bagong mayor eh. Ibig sabihin, kargo ko na lahat ang responsibilidad na yun. Tama mali? Anong ginawa ko agad? Nilinis ko Maynila. Dinisiplina ko Maynila. Umaangat na tayo. Yung mga tolonggas yan sa Arten. Kinalawit ko. Si Junior. Lahat yan. Inaayos ko na. Kinokopya na tayo sa buong bansa. Yung nangyayari sa Maynila became national policy by DILG. Lumilipad na tayo. Bigla tayo nabunggo. Boom. Boom. Panis. Ano nangyari? Pandemya. Ano ang epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang picha. Walang picha, walang chicha. Tama mali? Nay, tay, pero kayo, mga batang Don Bosco, batang Herbosa, batang Tondoy, o lahat ng mga batang Tondo, mga nandito, dyan sa Wakali, dyan sa Harap, dyan sa Nangka, at dyan sa Kodli, kayo ang testigo ko. Bakit? Yung iba kong testigo patay na eh. Wala naman ako magagawa. Wala naman ko kwento. Pero kayo na mga nangabuhay dito, at least kaya natin sabihin sa ating sarili, noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Buwan-buwan, may food box. Tama mali? Per family. Tama ba? Not household. Per family. Kasi sa isang bahay, minsan 2 pamilya, minsan 3 pamilya. Dumarating ang food box, hindi pa nga nauubos yung food box, dumarating na naman isang food box. Tama mali? Yun ang kwento. Tanong, natikman nyo? Nahawakan nyo? Natanggap nyo? Yun yung kwento. Lagyan natin ng kwenta. Real talk tayo, di ba? Sige. 700,000 families. Mayaman, middle class, mahirap. Ay, sis, kaya pala tatanggalin. Yan pala yung trabaho mo dyan eh. Ha? Alam nyo na kung bakit tatanggalin si Fox Pangan, mga kois, mga gayas. Pakikomento po ng inyong mga opinion o reaction sa comment section ng ating video, mga kuis, mga gayas. At dahil umabot po kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayong mag-like, share, and subscribe. So for now, I'm God Manila. God first, God bless all, peace. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings.